Hindi ko alam mga kotsero kung ito na yung official. But I guess based on alliances, etc. etc. Bagong Pilipinas daw, lumang muka. Yan. So ito raw yung mga reported members of the administration senatorial slate for 2025 elections. Si Politico ang ang nag-post. Yan, si Politico. Tapos, isa na lang daw ang kulang, sabi ni Lito Banayo. Pero si Lito Banayo, ano to eh, tao to ni Digong eh. Siya yung, if I'm not mistaken siya yung dahilan kung bakit si Digong inaakusahan na maraming troll farms. If I'm not mistaken If I'm not mistaken. Parang siya yun eh. Troll farms. I don't know. Yun lang yung nabasa ko before. But I'm not sure. Diba? It's an allegation. But, subject to verification naman yan. Pero tapos siya rin yung campaign manager ni Isko nung 2022. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Lagay nyo ba account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong unang padala na ang pangalan ay Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Ito yung admin slate daw. Bong Revilla, Erwin Tulfo, Benher Abalos, Francis Tolentino. Really? Francis Tolentino? Francis? Di ako sure. Kasi alam nyo mga kotsero, hindi pa naman nag-a-announce. Pero, may mga chismis na umiikot. Matagal na to. May mga chismis na umiikot. Na si Francis Tolentino daw ay will jump ship from PDP to either nationalista yata or nationalista or NPC. I don't know. Hindi ko alam yan. Hindi ako sure dyan. Pero matagal ng chismis yan. Pero kung ganito na yung itsura, most likely, baka totoo. Diba? Baka totoo. So, Francis Tolentino, Vic Soto. Senator Tito Soto, mahanin pa kaya ulit? Sure pa ba kayo dito? Lito Lapid? Dapat siya yung magmana ng title ni Mark Villar eh. Tahimik lang. Si Lito Lapid, tahimik lang. Parang minana na niya yung trono ni Mark Villar. O baka siya yung OG. Siya yung OG na tahimik lang. OG. Original gangsta. OG, tahimik lang. Yan. Diba? Baka siya yun. Baka siya yung OG. So Ping Lacson, Camille Villar, mamaya pag-usapan natin si Amy. Pia Cayetano at isang unknown pa. Kulang pa raw kasi sila ng isa. Kasi. Initial thoughts. Meron akong 4 dyan na parang okay. May 4 dyan. Hindi ko nasabihin kung sino. Saka ako na sabihin pag ready na. Pag may final list na. Baka kasi sabihin ang aga-agang nangangampanya. Diba? Pero may 4 na akong parang medyo gusto kong iboto diyan. So, kayo ba ilan? Huwag niyo na sabihin kung sino Kayo ba? Ilan? Ako may 4. May 4 ako diyan. Hindi. Yung 2 dito, hindi ko type kasi kasi parang ayokong dumami yung tahimik lang. Yung isa kasi, ayokong dumami yung tahimik lang. Yung isa naman, although mas okay siya kumpara dun sa isa pang related sa kanya,
parang pag-isipan ko pa, 50-50. 50-50. Di pa ako sure. Di pa ako sure doon sa isa. Tapos, yung isa naman dito, mas busy pa siya sa mga shooting niya kaysa sa Senado. So, mas busy pa siya sa shooting eh. Oo, so, di ba? Parang, wag na lang. Yung isa naman, well, obvious naman, di ba? Si Manny Pacquiao. Ano pa bang gagawin natin dyan? Di ba? Ito yung ibig kong sabihin before Ito yung ibig kong sabihin before mga kotsero. Na kailangan itong ating administration slate should be invincible. Bakit? Kasi dapat yung walang tapon. Bakit? Kasi kapag may tapon dyan, yung ibang tao, iboboto yung tatlo. Kung tatakbo sila. Yung tatlong Duterte. Ito yung sasabi ko before. Dapat talaga very, very strong yung admin senatorial slate. Otherwise, you'll be leaving room for a Duterte to come in. Tulad niyan, ako, may 4 akong sure. May 2 akong 50-50. Tapos, meron akong 1, 2, may 5 akong hindi ko talaga iboboto. So, paano na? Sana kukuha ng bubuo ng 12 ko, di ba? Alang na pumunta ako sa liberal. Alang pumunta ako sa, saan ba to? Sa CPP, NPA, NDF. Ba't ko sila iboboto, di ba? So, again, kailangan maganda yung lineup. Sana hindi pa to yung final. Sana hindi pa to yung final. Kasi kung ito yung final, parang kawawa naman ako. Kawawa naman tayong lahat, guys. Di ba? Kawawa naman tayong lahat. Sa akin, mga kotsero, medyo natitigasan lang ako sa mukha ni Senator Amy. Kung ako Senator Amy, I will, ako na yung magdi-decline on my own. Hindi pa naman to yung final eh. So I'm sure meron pang mga negotiation nagaganap. So hindi pa to yung final. Pero if I was Senator Amy, diba? Konting delikadesa na lang. Kung na lang yung umalis. Kasi mga kotsero, among these, some of them are pro-admin. Alam naman natin yun, yung iba dyan. Pero yung iba dyan has been yung true blue neutral. Kasi yung wala silang baling whether admin or opposition. Yung ganon, true blue neutral. Meron dyan baba si Tito Soto, si Ping Lacson, mga true blue neutral yan Kaya nga minsan nakakainis Kaya nakakainis, di ba? Pero, yan, tulad yan, si Tito Soto, si Ping Lacson, true blue neutral yan So, di ba? Pero si Amy kasi, si Senator Amy is nowhere there. Di ba? She's not pro-admin. Alam natin lahat yan. Bakit? Ang idadahilan niya for sure kasi ito yung sinagot niya sa tanong ko noon Sabi niya, may mga tao daw kasi hindi marunong maka-appreciate ng loyal opposition. Yung loyal opposition. Na kumokontra pero supportive. Ganun. Alam nyo kasi mga kotsero, there's a thin line between a loyal opposition sa pananaw ni Senator Amy and opposition mismo. Ako mga kotsero, ano yung thin line na yon? Para sa akin lang naman. And I'm not imposing this on anyone. Pero para sa akin lang naman. Ang loyal opposition, yung kaya mo pa rin sumuporta at least in other areas of the administration. Di ba? Yung kaya mo pa rin suportahan yung ibang areas of the administration. Kasi ako, I'm coming from the perspective of the 6 thinking hats. Kung alam niyo yung 6 thinking hats. Meron kasi sa isang team, usually, meron yung black hat.
Yung black hat, siya yung critic, yung nakikita niya yung mga potential na mali, ano yung pwedeng mangyari, etc. etc. Yun yung black hat. So ako, may nakikita akong ganong klaseng anggulo, yung black hat. Pero si Senator Amy hindi siya black hat eh. Alam mo bakit? Kasi kahit black hat ka, kahit ikaw isang kritiko, saan mo napapakita ang yung suporta? Sa pagiging team player. Pagiging team player. Na kahit na kumukontra ka, pagdating sa execution, nandun ka, sumusuporta ka pa din. Wala ang ganun si Senator Amy. Wala siyang ganun. Yun yung iniintay kong gawin niya eh. Yun yung iniintay kong gawin niya. Halimbawa, criticize niya yung ito na lang, yung hypersonic missiles. Halimbawa, di ba? Very mainit na issue ngayon yan eh. Sinabi niya yung hypersonic missiles. Gumawa siya ng vlog tungkol doon. Okay, walang problema. Karapatan naman niya yun. Pero, bakit mo inuna yung gumawa ng video at gumawa ng vlog kesa kausapin mo yung kapatid mo tungkol doon sa nakita mo? Total naman, hindi mo naman trabaho yung executive. Legislative ka. Kasi mga kotsero, ito lang yung sa akin eh. Kung totoong supportive ka of the administration, nakakita akong dokumento, 25 sites daw, bobombahin, hypersonic missile daw, oh my God, nakakabahala. May si Senator Rhymes na gano'n salita, nakakabahala. So, anong gagawin mo? Senador ka. Tapos kapatid mo yung tawag dito? Kapatid mo yung presidente. Anong gagawin mo? 'Di ba? Ang unang-una mong gagawin, trabaho ng executive 'to. Dalhin ko kaya sa kapatid ko. 'Di ba? Yun lang yung common sense will dictate that eh. Yung DND, yung Department of National Defense, under to ng kapatid ko. AFP, under ng kapatid ko. Ano pa ba? Mga DILG, under ng kapatid ko. So, baka siguro, pag naipakita ko sa kanya to, meron siyang pwedeng gawin. Diba? Hindi. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng vlog. At binroad kasi sa buong Pilipinas na merong 25 sites na titirahin ng hypersonic missiles. Diba? Saan mo makikitaan ng suporta? Initiative ng gobyerno na babaan ng tariff. Rice tariff. Anong ginawa niya? Batikos. Batikos. Ayungin Joel. Anong ginawa niya? Inaway niya ang DND. Pinagalitan ng DND. Hindi ko siya makitaan ng quality that will merit the title of loyal opposition. Wala kasi wala siya nun. Kasi hindi siya marunong sumuporta. Na kanino ang suporta niya? I miss choice. Last year yan. Through thick and thin, I'll stick with the Dutertes. Wow. Kinasal kayo. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Kaya nga siya nanalong presidente, di ba? Nagpagamit kasi si Amy kay Digongong. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Bakit? Bakit? Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan sa pagpapaunlad ng bayan. Pagpapaunlad? Saan angle? Saan banda? Saan kalsada yan? Pagpapaunlad, bumaon nga sa utang ang Pilipinas ng himigit kumulang 6 trillion pesos. Na ngayon pa lang nauumpisahang mabayaran unti-unti.
pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Senator Amy, harap sa salamin. Lalo sa word na katrayduran. Harap po sa salamin, Senator Amy. Harap sa salamin. Sabihin po sa sarili, ilagay ang kamay sa iyong puso. Oo. Imagine, sarili niyang pamilya, tinraidor niya. I'm not pro, hindi naman ako pro patronage politics, di ba? Hindi porke ka mag-anak mo, dapat mong kampihan. Pero, mga kotsero, I mean, tayo kasi mga Pilipino, naiisip agad natin kapag pamilya, dapat, kayo yung kampi. Di ba? Diba? Yun lang naman yun eh. It's our culture eh. Kultura natin yan. We're very tribal tayo mga Pilipino. We're very, very, very tribal. So, when it comes to family, kaya nga blood is thicker than water doon. Diba? Sabi. Pero mali yung gamit doon ha. Mali yung gamit doon. Hindi ganun yun. Anyway. Pero kay Senator Amy, nagkatotoo yung totoong meaning noon. Senator Amy. Oo. Kasi ang totoong gamit nun, the blood of the covenant is thicker than the water of birth. Yung kasi yun. So, ibig sabihin, mas malalim ang ugnayan ng mga taong nakakontrata kaysa sa pamilya. Hindi ko alam, baka may kontrata to si Senator Amy kay Digonggo. Anong usapan? Meron silang dalawa. So, mali. I admit my own mistake. Tama yung term na the blood of the covenant is thicker than the water of birth. Para kay Senator Amy. Siya talaga yan. She's the embodiment of it. Hindi pa dyan natapos yan ha. Actually, 2023 yan. Ito yung panahon na yung lahat ng tao gigil na gigil kay Digonggong. At actually, this is also the period kung saan nagdadalawang isip na ako, supportan ko pa si Digong? Parang hirap na suportahan ngayon. Kasi ang dami niyang palya. Inamin niya yung EJK. Di ba? Inamin niya yung EJK. Nagdi-distab siya ngayon. Ito rin yung panahon na pumutok yung issue ng distab. Dinidistab ang administration, ginugulo yung administration, etc., etc. Ang huling mitsa ko yung yung tawag dito, yung pulburon. Yun, yung yun yung tinawag na si BBM na bangag. Yun talaga, hindi ko na na-take. Hindi ko na na-take yun. So, nung narinig yun, sabi ko, wala na. I'm done. At ito na yung distab na gusto nilang mangyari, hindi ko susuportahan. And since then, hindi pa naman ako nagbabago ng isip. Thank God. Hindi lang yan. Hindi pa dyan natapos yan. Meron pang isa. March 6. I me to seek junking of Kibuloy contempt ruling. Alala niyo yan? Alala niyo yan nung si Senator Jaime ipinaglaban yung sinabi ni Robin Padilla na dapat daw ay hindi i-contempt etong si Kibulok. Kahit na alam nating lahat mga kakotsero na si Kibulok merong allegations of tawag dito, human trafficking, qualified human trafficking and qualified child sexual abuse. Ako kasi mga kakotsero, sa akin, regardless kung korte ka o hindi, pag pinatawag ka, punta ka. Tapos, gawin mo yung dapat mong gawin sa loob ng hearing. Sumagot ka ng ayos, huwag kang pabalang, pamubastusin, magpigil ka ng inis mo kahit na nag-grandstand sila dyan. Hayaan mo lang sila. Mag-grandstand sila. Huwag ka naman bastos. And then tell the truth para hindi ka makontempt at hindi ka ma-detain. Yun lang naman yun. Kasi nasa batas naman ng Pilipinas yun eh. Kung let's say, dahil kakatawag ko ng bobo kay Rapi Tulfo or kay Senator Bong Revilla. Kay Senator Robin Padilla. Yung gusto kong sabihin eh.
Tapos pinatawag ako, sabihin, si Coach Jarrett, papuntahin dito sa Senate hearing. Let's say, hearing in aid of legislation of bloggers. Halimbawa, ganun. Political bloggers and their fake news, halimbawa. Punta ako dun. Hindi ako papatumpik-tumpik. Pero sisiguraduhin ko may kasama akong abogado. Hindi ako pupunta dun mag-isa. At hindi ako pupunta dun na hindi buo ang kwento ko. Ganun dapat. Diba? Lalo na hindi ka naman guilty. Si Kibulok hindi eh. Kibulok hindi. Wala. Nga nga. Tigas ang mukha. Bakit? Nasahanin ng 6 na taon eh. 6 na taon kasi siyang namuhunan sa mga politiko. 6 na taon siyang namuhunan sa mga kung sino-sino mga maiimpluwensyang tao. Na ngayon, pull the strings. Ngayon siya naniningil. Tignan nyo yung isa. Pinahiram lang ng helicopter. Akala mo, utang na buong buhay. Diba? Pinahiram lang ng helicopter. Akala mo, utang na buong buhay kay Kibuloy. Ito pa. Marcos backs Duterte China deal. Says critics are okay. OA pala, OA. OA daw, OA lang pala eh. Huwag ka na magsalita. OA lang pala eh. Ba't ka nagsasalita tungkol sa ayungin? Kung OA lang pala. Huwag ka na mag-comment. Huwag nang pakialaman yung ayungin kung OA lang. OA daw eh. Pati si China, kinampihan eh. Ito nga yung ito yung cognitive dissonance ko kay Amy Marcos eh. Sumusuporta siya kay Digong, who obviously supports China. Tapos, bibirahin niya ng bibirahin sobra yung mga security sector natin, ganyan-ganyan. Sasabihin, palyado yung sistema, yung strategy, etc. etc. But in the same breath, sasabihin niya, mahal daw niya ang Pilipinas, kaya ayaw daw niya magkagera. What? Paano ka nag-arrive dun? Paano ka nag-arrive sa word na gera? Zombie economy na nga ang China ngayon eh. Paano pa sila makikipag-gera? Zombie economy sila. May pera pa sila pang gera? Kaya nga, tinan nyo, Taiwan, ang liit-liit, hindi mapasok eh. Puro banta lang. Puro banta-banta, flex-flex, etc. etc. Kailangan pang hilahin si Russia para medyo lumakas ang loob ng konti. Diba? Malabo pa sa sabaw ng pusit yung gerang sinasabi ni Senator Amy. Yung hypersonic missile niya, malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi mangyayari yun. At yung ganyan litanya, mga kotsero, ang nagpapakita ng kanyang stronger alliance with the Dutertes rather than the Philippines. Tapos tuwing pag-uusapan yung West Philippines Sea, anong lagi sinasabi? Isang bomba lang tayo ng China. Yun sinasabi. Ganun din yung litanya ngayon ni Senator Amy. Isang bomba lang tayo ng isang bomba lang tayo, etc. etc. Ito medyo mas recent. Amy on Sara, ito yung nag-resign si Sara Duterte. Sabi niya, I'm with you all the way. Wow. Buti pa si Sara, no? May kapatid. Buti pa si Sara, may sister. I'm with you all the way. My trust and confidence in our friendship and in your kindness and integrity remains the same. I am with you in every step of the way in this fight for the country. Wow! Mas kapatid ka pa kay Sara kaysa kay Bongbong Iba ka, Sen Amy. You are different. You're unique. Diba? Parang kayo yung magkapatid eh. Bakit? Tatay mo ba si Digong? Ayan pa Amy Marcos reiterates all-out support for Sara Duterte. Ayan, June 24. Pinaka-recent eh. Paulit-ulit lang naman na anuman ang mangyari, ang aking paniniwala at pagmamahal para kay Vice President Sara Duterte ay mananatili.
Anumang laban, anumang hakbang, anumang hinaharap, ako'y kasama niya. Wow. Baka di kaya inampo na to ni Digonggong. Ang weird eh. Ang weird, di ba? So obviously, mga kotsero, she does not deserve to be in the admin slate. And even if nasa admin slate siya, do you think iboboto siya ng mga taong sumusuporta sa admin? I don't think so. She doesn't deserve to be in the admin. And dahil hindi pa naman, ano lang naman to eh, haka-haka lang naman to ni Lito Banayo. Sana, hindi talaga siya i-consider as part of the admin slate. And sana, alam nyo, mga kotsero, ikaw na lang magkusa. Kasi si Senator Amy, lagi niya sinasabi, hindi ko alam kung sa admin slate ba ako o whatever, ganyan. Ikaw na mag-volunteer ng sarili mo, ikaw na umalis. Ikaw na lang. I mean, volunteer yourself na ikaw na lang yung umalis. Kasi obviously, hindi ka naman pro-admin and obviously, your support is with the Duterte. So, lumipat ka na lang sa PDP. Diba? Para magka-align, para may alignment yung values mo sa sinasabi mo. Paano may boboto yung isang taong nagpapanggap na nasa admin? Obvious na agad na wala siyang integrity. Si Senator Amy nandiyan. Lahat tayo napareact ng ganun. Bakit? Kasi alam natin yung pinaggagawa niya. So alam natin na walang integrity yung ginagawa niya ngayon. If she wants a fighting chance sa 2025 national midterm elections, wag ka sa admin. Senator Amy, libreng tip na yan sa'yo. Wag ka sa admin. Kasi napakaraming putik ang ibabato sa'yo. Napakaraming putik ang ibabato sa'yo. Hindi lang ng mga pro-admin. Lahat. Pati mga DDS, pati mga dilawan, pati mga neutral. Mangga. Silang dalawa ni Sara, pareho sila, mangga. Pareho silang manggagamit. Imagine. Si Sara nagpauso tapos bumalik sa kanya. Diba? Ang pangit na. Si Sara nagpauso pero sa kanya bumalik. Ang pangit. Forget na the admin slate, Senator Amy. Kasi yun talaga yung huli niyang statement eh. Yun yung huli niyang sinabi sa mga interviews. Yun yung huli niyang sinabi. Ang sabi niya, hindi pa siya sure kung saan siya kasi Nationalista Party daw siya. And the Nationalista Party has an alliance with the administration, PFP, etc. O kung ganun, kung partido lang pala ang problema mo, mag-resign ka na sa Nationalista Party, lipat ka na sa PDP. Lipat na. Yun lang pala problema mo, partido lang pala eh. At least pare-pareho kayo. Diba? At least pare-pareho kayo. Hindi, wag na natin idama yung birthday ng nanay. Hayaan na natin yun. Nanay naman niya yun. Pero sa politika na lang. Yan na lang pag-usapan natin, sa politika. Wag na natin idama yung birthday. Yung yung politika na lang. Para kahit papaano, walang masasabi tao sa kanya pagdating doon. Diba? Walang masasabi tao sa kanya. O, libreng tip na yan, Senator Amy. Huwag ka kasi masyadong makikinig sa mga nasa paligid mo. Diba? Nakikinig ka sa mga taong may tunnel vision. Diba? Wala ka tuloy, puro echo chamber lang naririnig. Goodbye na lang. See you na lang sa PDP. Mag-resign ka na. Bukas din. Bahala ka mag-desisyon kung kailan mo gusto. Okay, so mga kotsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito ang pangalan, and I'll see you in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas
maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?